Inaabangan ngayon ng mga fans ni Catherine Bernardo, kung kailan ipapalabas umano ang naturang pelikula, na noong March 2023 pa na-announce ito at nag-press release na ang naturang production, at hanggang ngayong 2026 nga ay hindi pa din matuloy. Ang naturang pelikula nga na pagbibidahan ni Catherine Bernardo, ay hango sa totoong buhay at pangyayari sa kasaysayan, ang buhay ni Elena, noong 1944, at kung paano siya namuhay at ano ang naging buhay niya sa panahon ng mga Hapones, sabay nating tuklasin kung ano nga ba ang kasaysayan ni Elena, at kung bakit hindi ito maituloy-tuloy ng production ni Catherine Bernardo. Noong 1944, Pilipinas, panahon ng batas militar. Isang yugto sa kasaysayan kung saan ang takot ay batas, at ang katahimikan ay sapilitan. Si Elena ay isang dalagitang puno ng pangarap. Lumaki siya sa isang tahimik na komunidad, may simpleng buhay, may pag-asang makapagtapos ng pag-aaral at matulungan ang kanyang pamilya. Wala siyang kaaway, wala siyang kasalanan. Isa lamang siyang bata, ngunit isang gabi, ang kanyang mundo ay tuluyang gumuho. Habang pauwi si Elena, siya ay sapilitang dinukot ng mga lalaking may impluwensya, mga taong konektado sa kapangyarihan at armado hindi lamang ng baril, kundi ng proteksyon ng sistema. Siya ay pinagsamantalahan, sinaktan, at winasak ang pagkatao. Ang mas masakit, hindi lang ang krimen, kundi ang sumunod na katahimikan. Nang subukan ng pamilya ni Elena na magsumbong, takot ang kanilang sinalubong. Banta, pananakot, babala. Sa ilalim ng batas militar, ang reklamo ng mahihirap ay madaling ituring na istorbo. Walang kaso, walang imbestigasyon, walang pananagutan. Si Elena ay naging biktima ng 2 beses, una sa karahasan, at pangalawa sa sistemang piniling pumikit. Tahimik na nabuhay si Elena, pasan ang sugat na hindi nakikita. Ang trauma ay naging bahagi ng kanyang araw-araw na paghinga. Sa bawat balitang may kapangyarihang umaabuso, muling bumabalik ang sakit. Ngunit kahit pilit siyang patahimikin ng takot, ang kanyang kwento ay nanatili, paikot-ikot sa bulong ng kasaysayan, ipinapasa ng alaala, at binubuhay ng mga naghahanap ng katotohanan. Hindi lamang si Elena ang biktima. Siya ay sumasalamin sa libo-libong Pilipinang biktima ng karahasan na hindi kailanman nakamit ang hustisya. Sa bawat panahong may umaabuso sa kapangyarihan, buhay ang alaala ni Elena, isang paalala na ang katahimikan ay hindi kailanman nangangahulugang walang kasalanan. Maaari nilang patahimikin ang isang boses, ngunit hinding-hindi nila kayang patahimikin ang katotohanan. Kaya pala hanggang ngayon hindi maituloy ang naturang pelikula, ay dahil sa kakulangan ng budget, na dapat nga ay maraming scenes daw dapat na kailangan sa ibang bansa ito kukunan, at dahil nga sa kakulangan ng budget ang naturang production, ay umabot nga ito ng mag-3 taon at hanggang ngayon ay tahimik pa din ang production nito. Maraming mga netizens naman ang nagsasabi, kung bakit hindi na lang ang ina ni Catherine na si Min Bernardo, ang maging production sa naturang pelikula, katulad na lang sa ginawa nito sa pelikula ni Angelica Panganiban na siya ang naging production nito, total pinasok naman nito ang pagiging pisang production sa larangan ng showbiz.